You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. Sa NAPSI dahil alam ko na mas magiging maayos ang NAPSI today dahil ang ating congresswoman ay veteran yan sa pakipaghalubilo sa mga mahihirap. Sa masa, tamang-tama yung kanyang apelido sa kanyang project. Just very briefly, ano yung NAPSI? Ang NAPSI kasi ay ahensya ng gobyerno na itinayo sa ilalim ng Batas, Republic Act 8425, kung saan ay tinayo itong National Anti-Poverty Commission para mag-oversee, mag-coordinate, mag-monitor, at saka mag-evaluate ng anti-poverty program ng gobyerno, at saka para matiyak na yung social reform agenda ay nai-implement mula sa taas hanggang sa baba. Ang isang plataforma na importante na nasa ilalim ng mandato ng NAPSI ay yung pagpapalakas ng boses at kapasidad ng mga organisasyon ng 14 na batayang sektor ng ating lipunan, at nakatuwang namin doon sa gawain ng overseeing ng mga programa at proyekto na yan laban sa kahirapan, at matiyak na ang mga programa na yan ay totoong nakakatugon sa pangangailangan ng mga mahihirap. So ano po yung update namin ngayon? Sa ngayon ay I would say we are doing pamula po nung umupo kami hanggang target namin hanggang December, yung tinatawag ko na 2 steps forward, 1 step back. Yung 1 step back, we are looking, evaluating the past programs and projects. We are studying the core mandate of NAPSI and looking at what has been done in the past, and at the same time look into the staff requirements to implement the mandate of NAPSI. Kasi hindi naman kaila sa atin, years ago, meron ng napabalitaan na mahigit 50 consultants ang NAPSI. Sa ngayon, bago ko terminate at saka hindi na-extend yung kontrata ng mga consultants na yan, ay meron pong 161 consultants ang NAPSI. So I terminated and did not renew anymore 155 of these contracts. No? Kasi una, yung mga iba, ang kalakan sa kanila based on sa isang project na kung tutuusin, ito yung fish landing, setting up or building, constructing fish landing center wherein ang NAPSI ang in charge doon sa social preparation. So, at the end of the day, in 2015, may backlog pa, no? Na 69% ng dapat na deliver namin training, hindi pa na deliver. So, kahit doon sa 2015, wala pang operational na fish landing center. So, burdened kami ngayon na paspasan ang pagkompleto ng mga ito. Kaya, doon naman sa isa, masyadong top-heavy yung NAPSI sa ngayon. At loaded yung consultants, loaded yung package. Kaya, makikita mo, from 35 to 69,000 ang sinusweldo ng actually, they are community organizers. Pero they are being packaged as consultants. Okay. So, ganun yung nangyayari. Kaya, Consultant po ba o consultant yan? Dahil alam mo, Secretary, yung problema dun sa CCT, hindi pa maliwanag. I hope si Secretary Tigawelo ay hindi siya maisahan nila Dong Pisoliman. So, yun po. Kaya ngayon, ito yung aming ginagawa. Yung 2 steps forward naman, we are preparing for a sectoral summit which will be held on October 7. At dito ay mag-uusap yung mga batayang sektor
para i-input yung kanilang mga views at saka suggestions doon sa Philippine Development Plan. And also we are crafting the anti-poverty framework of NAPSI. I am starting by next week consultations with different stakeholders kaugnay noong ating pagtuto doon sa problema ng kahirapan sa ating bansa. Pero palagay ko, wini-welcome ng NDF lahat ng gustong lumaho, lahat ng gustong magtaguyod ng peace process. So baka ako ganun yung kanilang perspektiba. Dahil tingin ko, kailangan naman talagang ma-involve ang mas malawak na mamamayan. Dahil sa ang usapin ng kapayapaan ay usapin natin lahat. At hindi lamang yung gobyerno at saka yung mga nasa panel ng NDF, kundi tayong lahat ay kailangan ma-involve sa usapin ito. And I think that is the framework of the NDF. That's why the NDF is welcoming everyone, no, mula sa maliit hanggang sa mga ating mga government officials para lumahok doon sa proseso. Secretary, no, maiba lang ako ng katanungan kasi Herbert Bautista. Ang nakapagtataka, kaliwa ba o progresibo ba si Herbert Bautista? Kaya sumama siya sa Norway? Nakakagulat Ang laki ng problema niya sa droga rito problema na nga niya yung kapatid niya. Problema pa, pinakamalaki ang drug operation sa Quezon City. Na kaya nga, yun ang reason na masyadong malaki ang clamor para bumaba na itong si Herbert. Kaya lang medyo, hindi natin masabing makapal ang mukha niya. No? Pero ang nakapagtataka, bakit pinayagan ng National Democratic Front na nakasama yung merong problema? Lalong-lalo na we're talking about illegal things like drugs. Baka may information ka? Actually, wala akong information. Kasi wala naman akong hotline doon sa NDF. Nakasama niyo na ba yan sa mga activity in the past? Kaya masyadong malakas siya sa NDF? Hindi ko alam sa mga iba sa sektor, no? Pero si Mayor Herbert, merong mga proyekto na sinusuportahan din niya. Halimbawa, merong natandaan ko noong hindi lang siya, pero pati si Vice Mayor Joy, and I think pareho naman sila, na for some of the projects, like project of Gabriela Women's Party, that for sure I can speak of, ay nagiging partner din namin sila. So may mga ilang issues na nakakasama namin sila, meron din namang mga ilang issues na hindi namin sila nakakasama. So talaga magaling sa soft touch operation pala si Herbert But anyway. Ang pamantayan talaga ng success ng Duterte administration is poverty alleviation. Lahat ng mga issue ngayon parang pansamantala lang yan. Susukatin si Presidente Duterte kung siya ay nagtagumpay na magkaroon ng pag-angat mula sa kahirapan ng ating mamamayan. Kayo po bilang nasa Anti-Poverty Commission ay nakapagbigay na po ba o balangkas ng estratehiya na sa loob ng 6 na taon ng panunungkulan ni Presidente Duterte ay makakamit natin ang pag-angat ng kabuhayan ng ating mahihirap na mamamayan. Una po, gaya ng sinabi ko kanina, ang gobyerno natin ay bumubuo pa ng medium-term Philippine Development Plan. At yan po ay effort ng lahat ng ahensya at miyembro ng kabinete. Lalong-lalo na, ang lead dyan ay yung NEDA. No? Ako po, bilang kalihim at head ng National Anti-Poverty Commission, at bilang nagmula sa aktivismo sa mahabang panahon, meron din akong pagtingin kung ano ba itong kahirapan, ano ba ang mga kadahilanan niya, at kung paano ito babakahin, no, o lalabanan. Ang isang napansin ko, sa mahabang panahon na, ay ang ating mga programa kaugnay ng kahirapan ay yung alleviation. Diba? Yung pagpapagaan lamang ng epekto
ng kahirapan. So, wala talagang sustinido na kampanya towards poverty eradication. No? Na dapat na strategic goal mo. No? Hindi dapat na magkasya ka lang doon sa iibsan mo ang kahirapan, dapat wakasan mo ang kahirapan. Sa ngayon po, merong masasabi kong tatlong hibla, no? Kung paano ina-address ang usapin ng kahirapan. Yung isa, yung may mga programa at proyekto na ang gobyerno, noon pa, maging hanggang sa ngayon, kaugnay nung kahirapan. Halimbawa, pwedeng merong food distribution, isang programa, o rice subsidy, isang programa yan. No? Yung social protection, isa rin yan na hibla. Ay halimbawa, yung PhilHealth, SSS, GSIS, yung CCP, supposed to be social protection program. Pero, yung pangatlo, ito yung tingin ko na dapat na tumitingin doon sa strategic goal ng ending poverty. At tingin ko, magagawa mo lang yan kung magkakaroon ka talaga, and if your policies are going to touch on the so-called real economy. Ano yung real economy? Ito yung usapin ng produksyon ng ating bansa. Ito yung agrikultura at saka industriya. No? Ibig sabihin, kung aayusin natin ang agrikultura natin at saka yung ating industriya, talagang hahakbang pasulong. At sa pag-unlad, no, ang ating ekonomiya. Hindi yung nakasalalay lang tayo doon sa utang, di ba? Hindi, yung ating ginagastos, nabanggit na kanina, yung CCT, which is social protection, iniuutang. Di ba? Sa IMF World Bank. Nakapagtataka nga dyan eh. Hindi po dapat. Kaya galit na galit ako eh. Inuutang tapos pamina mo sa bulsa nila eh. Oh. Tapos ang nakakalungkot pa dyan, Secretary, ang galing naman ni Secretary de Gawalo, siya pa sumasagot sa kasalanan nito si Don Sulema. Ang pambihira naman. So, yun pong yung kailangan nating magkaroon ng tunay na reformang agraryo. Isang mandato ng NAPSI, NAPSI should advocate for asset reform. And as I understand it, ang land is a very big asset at ng isang ekonomiya katulad natin na mainly agricultural. So, kailangan natin paunlarin ng ating lupa at paunlarin natin sa pamamagitan ng tunay na reformang agraryo, distribution ng lupa, at mga kinakailangang subsidy and support para sa ating mga magsasaka, para umangat ang kanilang kita. Kailangan natin ng industrialisasyon. I agree with you, Kaper, na ang industrialisasyon susi. Sabi nga ni RJ Jacinto, who is also the economic advisor of the President, na without the steel industry, we are not a free country. Yun yung sabi niya. Kailangan, panahon na para itayo natin ang basic industry, which is steel in our country. And from there, makakagawa tayo ng machines. Makakagawa tayo ng iba pa na from heavy machines to light machines at saka consumer goods. Magagawa natin yon if we have our own industry. But with all due respect, it should be owned by the government, not by Jacinto. Yes. This should be owned by the government and developed with our Filipino businessmen, with our national business sector, hindi ng mga dayuhan. Okay. So, yun po yung tingin ko na komprehensibong pag-address dun sa usapin ng kahirapan. And there are aspects of that are already being articulated and pronounced by the President, like rural development, yung distribution ng hektaryang public land dun sa mga indigenous peoples, yung sinasabi niya that he is favoring for us to develop our steel industry. So, sana maisikat talaga yon para talaga magkaroon ng reforma sa ating ekonomiya at lalong higit na, and again, this is the mandate of NAPSI, na kailangan sa lahat ng yan, sa pagpuprograma, pangangasiwa, matiyak na yung mamamayan nandoon. There should be active
people's participation in all these provinces, in all these programs and projects. At hindi lang yon, kailangan talagang i-engage yung mga tao bilang mga watchdog. Kailangan talaga merong mag-check and balance. Merong titingin sa gobyerno. Merong magsasabi na mali ito, and etc. And they should be able to act when needed to institute the changes that people want. Saan po yung socialist aspect na sinasabi ng ating presidente? Well, the president is a Good question. Galing mo ah. The president is a self-declared socialist. Basa ko lang dun sa mga actions niya. Well, yung isa is that open siya. May open na siya sa mga ideas. No? Open siya dun sa tinatawag na kaliwa. Open siya dun sa makipagbukas ng usapang pangkapayapaan. Dun sa CPP, NPA, NDF, na alam natin na nagbabandila ng sosyalistang, ng pambansang demokrasya at sosyalistang tunguhin sosyalista dito sa ating bansa. Kung paano yon mag-roll out would depend on many things. No? Yung ilang mga pronouncements nila tungkol sa democratic rights ng mga manggagawa, like for example, yung ENDO, yung mga farmers, for example, yung nag-agree siya doon sa pangangailangan na suportahan yung mga magsasaka, are at the minimum democratic. Yan ang basa mo dyan, Secretary. Are at the minimum democratic because these are pronouncements that cater to the demands of the broad sections of our society. Okay. Na ito ang mga magsasaka at manggagawa. Pero syempre, I think the present government has limitations. No? Hindi naman socialist, although the president is a self-proclaimed socialist. Pero yung actions niya, ang I mean, at the end of the day, it is practice that will define who you are. And I think that as far as the progressive pronouncements of the president are still there and he is willing to implement this, then okay yun, positibo at dapat suportahan. Yung ibang mga bagay na tingin natin hindi tama, the people always have the right. May sabihin lang kay Secretary, no? Bigyan ng basa mo, Secretary, no? Pero ito bang deal ni Presidente Duterte sa mga Marcoses, basa mo ba yan? At alam mo ba na ang mga Duterte never been a Marcos loyalist? Alam mo yan? Not even the father na nagtrabaho during the time ng panahon ni Marcos, they were never loyalist. And I talked to the sister na hindi. Kaya, anong logic na laro niya dyan sa mga Marcos? Ito yung delikado to, dahil this could trigger a really bloody civil war kung yan ang gusto niya mangyari o gusto niya ma-shortcut yung martial law niya. Well and good. Pero ang nightmare ko rito ay baka magkaroon tayo ng parang Bolshevik Revolution na medyo nightmare sa taong bayan na hindi naman gusto sumali sa ganyang klaseng problema. So, yun lang ang gusto kong ma-realize mo kung paano gagawin natin dyan. Dahil actually, sa mga problema ng ating presidente, marami ngayon mga not only foreign observers, including think tanks dito sa Pilipinas, ano sinasabi? They're not watching his words. They're watching his actions. So we like to be aware about this. Actions speak more than words. Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam. Galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan, kang karot, na trumpong tumatarang. Galaw-gaw, nakalilitong masdan, at haliparot kahit saan.